So the role of language in biblical hermeneutics, ibig sabihin yung papel o yung kahalagahan o yung importansya ng tinatawag na lengguwahe pagdating sa pag-i-interpret ng salita ng ating Panginoon. So kuhanin muna natin ang ating lesson objective sa gabing ito. Ang sabi pong ganyan, sa katapusan po ng ating lesson, ang bawat isa ay kaya niyang ipaliwanag kung bakit ang original na language ng Biblia ay mahalaga pagdating sa pag-i-interpret. So, yung bawat isa ay yung mga bawat paghamon na sinusuportahan ng biblical doctrine. At maunawaan din yung mga key features ng biblical Hebrew and Greek. Kung kayo'y talaga magsasaliksik o magpapatuloy sa inyong pag-aaral sa higher na studies, so meron subject na magkahiwalay ang Hebrew saka ang tinatawag na Greek. So mahalaga pong mas malawak ang maging natin dito kaalaman para mas lalo nating makita yung pong kahalagahan talaga ng lengguwahe na ito pagdating sa pag-i-interpret. So makakapag-conduct na tayo ng basic word studies and lexical analysis. Mamaya bibigyan nating pansin kung ano ba ibig sabihin ng lexical analysis na ito. And then mare-recognize na ng bawat isa na kung papaano ang translation o yung pagkakaiba-iba ng tinatawag na translation ay nakakapagbigay ng impluensya pagdating sa kahulugan at pagdating po sa tinatawag na theology. Pag sinabing theology, ito yung pag-aaral hindi lamang tungkol sa Diyos, kundi yung mga bagay na may kaugnayan sa Diyos at yung kaugnayan ng Diyos, most importantly, pagdating po sa universe, at syempre lalong-lalo na sa atin na kanyang mga anak o yung kanyang church. Okay, so bilang panimula, okay, magbabalik tanaw muna tayo pagdating sa tinatawag na original language na ginamit nang isinulat po yung Biblia. Sabi pong ganyan, language is the medium through which God revealed His Word. Ibig sabihin, di ba ang Biblia ay Word of God written in human language. So ginamit ng Panginoon yung ating lengguwahe para nang sa ganon ay maitalastas po niya yung talagang nais po niyang ipabatid po sa atin. Hindi lamang po sa kanyang sariling bayan o sa bansang Israel, kundi maging sa atin po ng mga mananampalataya. So pag sinabing essential ay importante o hindi siya po pwedeng mawala. Okay, alam po niyo napakalaki ng kahalagahan po ng tinatawag na naintindihan po natin yung language, ano. So nung kami po ay nakatira sa Bulacan, sa may Kalumpit, meron pong tulay doon na yung dulo niya ay ano na po ito, Pampanga kasi apalit na po yun eh. Kaya ang biro po sa tulay na yon yung pinakamahabang tulay sa Bulacan. Bakit? Pagkagaling ka sa dulo, may dala kang itlog. Pagdating mo sa kabilang tulay, ebon. Okay? Dahil kasi Pampanga, Kapampangan na po kasi. Actually, joke lang po 'yun dahil kasi ang ebon is yun yung egg sa sa Kapampangan. Eh yung ibon po kasi 'di ba nakita po ninyo yung kaibahan, di po ba? Yung pagdating sa lengguwahe. Tayo pong mga Pilipino, eh, marami po tayong dialect iba-iba. Eh, meron ngayon dati kasi ang gamit na ang pag sinabing lengguwahe ng Pilipino, Tagalog. Ngayon yata Pilipino na. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. So kaya napakahalaga ng tinatawag na language. Kasi dito tayo magkakaintindihan o dito tayo magkakaunawaan. Kaya lagi kong sinasabi kapag halimbawa nasa Pampanga, wag lang po kayong magkakapampangan at hindi ko po kayo maintindihan. Ngayon, kung magtatagalog po kayo, magkakaintindihan tayo. Dahil kasi kahit na 10 taon na akong tumira sa Kalumpit,
nakatabi po yung Pampanga. Hindi talaga ako natuto ng yung tinatawag na magsalita ng Kapampangan. Doon nakakaintindi, mababaw na word lang naman. Pero hindi ko kayang mag-communicate pagdating po dito. So, ibig sabihin, napakahalaga na alam mo yung mga, kahit pa paano may alam tayo sa mga dialect ng atin pong mga kababayan. So, the Bible was written in Hebrew, yung Old Testament. Yung Aramaic po na ito, similar po yan sa Hebrew language. Okay, so makikita po ninyo, yung small portion ng Daniel at ng Ezra ay sinulat po sa lengguwahe ng Aramaic. Do yung Hebrew, di ba sabing ganyan, Old Testament. So, ibig sabihin, hindi natin alam kung gaano kalaking porsyento na yung bahagi ng Daniel at Ezra ay Aramaic, pero ganun pa man, part sila ng tinatawag na Old Testament. So ang New Testament, 100% na Greek po yan. Yung common language, yung tinatawag na Koine, Greek, na alam po ng karamihan pong tao nung panahon na yon. That's why sa Greek isinulat ang tinatawag na New Testament. Okay, so mahalagang component ng tinatawag na language. Nandito ba si Sir Arlan? So matutulungan niya tayo pagdating dito dahil kasi hindi ako nagkakamali, English teacher. Tama po ba? So pag sinabi English teacher, so ano yan sa language? Okay. Kaya correct mo na lang ako kung may mali ako. Okay. So two important components na tinatawag na language. Yung semantics at yung tinatawag na syntax. Alam po ninyo hindi ko lang matandaan kung ilang estudyante ko na kayo na tinuturuan ng hermeneutics. Pero alam ba ninyo yung dalawang naunang mga estudyante ko sa pagdating sa hermeneutics, hindi ko na ituro sa kanila, ituturo ko sa inyo ngayon. Doon nababanggit ko ang syntax, pero hindi ganun kalawak. At ang semantics, hindi ko po masyadong napansin. Hindi ko masyadong binigyan ng pansin. Pero yung kanyang prinsipyo, kahit papaano, share ko naman po ito. Pero ngayon, talagang tututukan po natin, ano nga ba itong tinatawag na semantics? Nakafocus yan sa tinatawag na meaning. Ibig sabihin, yung meaning ng word in language. Parang kanina, sinabi ko po sa inyo, no? Yung ebon sa Kapampangan. So, yun po ay itlog, hindi po bird, ano? so nakuha po natin. Okay, minsan meron tayong mga sa Tagalog na sa ibang probinsya, hindi masama yung ibig sabihin ng tinatawag na salita. Pero sa Tagalog, nagiging masama ito o hindi nagiging maganda. So pag sinabing semantics nga po ito, nakapokus sa ano ba ibig sabihin ng salita? Okay, so ano ba ibig sabihin ng salitang love, ng faith, at iba pang mga na-encounter po natin na word sa Biblia kapag binabasa po natin, lalong-lalo na kapag inaaral po natin. Yung kapag natutunan na po natin itong semantics at syntax na ito, ang ibig sabihin yung structure, ito, sa madalit sabi, ito po yung grammar. Yung grammatical ano po niya, na grammatical construction. Kanina sa Itbulaga, yung hulaan yung edad, meron po silang isang kausap na yung kanyang vlog, inaayos niya o tinatama niya yung mga nakasanayan nating akala natin tama. Halimbawa, yung fill up. So, ang right term pala is, ang right word pala is fill out. Diba? O fill upan mo na yung form. Ang right pala is fill out. Okay? So, kaya maging kung titingnan po natin, when we apply yan sa tinatawag na hermeneutics, okay, so mas ano natin dapat bigyan ng extrang bigyan natin ng extrang pag-iingat dahil kasi wrong understanding ng word
Natural, wrong doctrine na yan. Okay, so yung syntax, yun po yun, yung tinatawag na grammar. Kaya napakahalaga rin nung alam natin ngayon, kaya alam po ninyo, no, ako po yung nagsimulang magpastor, lalong-lalo na nag-aaral po ng yung talagang malalim na pag-aaral. Alam niyo ba, nag-review ulit ako ng aking English subject. Dahil kasi napakahalaga ng yung pagdating sa tenses, ano? Okay, kaya minsan meron pong naliligaw dahil kasi hindi salita ng Diyos yan, basta importante apply natin. Okay, tama po na i-apply natin, pero kinakailangan aralin muna natin para maunawaan natin at maging tama ang ating interpretation. Okay? Kapag tama ang ating interpretation, natural, tama ang ating application. At pag tama ang application, so maganda ang magiging bunga, maganda ang magiging resulta po nito. Okay? So hindi ko na nilagyan ng mga ng animation yung aking para nang dire-diretso. So ano nga ba ibig sabihin ng semantics? Sabi ganyan is the study of the meaning of words in language, yung meaning ng words sa phrases, at meaning ng word pagdating sa sentences. So sa atin, nababago ang ibig sabihin ng salita depende po sa gamit. So similar po 'yan pagdating sa Bible interpretation. Kaya lamang hindi katulad po ng sa English. So bakit kailangan natin pag-aralan po ang semantics sa tinatawag na syntax? Yung pong hawak nating mga Biblia na ginagamit, binabasa, pinag-aaralan ay translation or yung iba, interpretation na nung kung sino ang nag-publish nitong Bible na ito. Diba meron tayong tinatawag na NIV, King James Version, New King James Version, American Standard Bible, English version, at different versions na kung saan ay nag nag-evolve na lang siya. So yun ay mga translation na lang. Kaya kapag kayo po'y gumagamit ng Tagalog, lalong-lalo na yung mabuting sa bagay, yun lang naman ang Tagalog maliban dun sa malalim na Tagalog na yung 'di ba merong diglot na tinatawag, yung King James saka meron siyang malalim na Tagalog. Hindi po King James na Tagalog po 'yun. Malalim na salin galing sa King James. Wala pong Tagalog version ang King James. Okay, so kina-clarify ko sa inyo dahil kasi yung hawak nating Biblia ay translation na lamang. Kinopya galing sa original. Yung magandang balita at mabuting balita, kapag yan lang ang ginagamit po ninyo, medyo mahihirapan po kayo. Bakit? Kasi sa sobrang babaw nito, minsan may nawawalang word o nawawala yung thought pag ito po'y tinagalog. Kaya dapat kung kayo gumagamit ng Tagalog, meron kayo at least dalawang English version. NIV, so bahala na po kayo kung saan kayo komportabling basahin. Ako po, hindi ko po ginagamit ng King James, pero ginagawa ko po siyang reference. Ang gamit ko po ay New International Version, saka yung New Living Translation. Kapag ka medyo hindi magkatugma yung dalawa, titingnan ko sa King James. Okay, so kung gagamit kayo ng tatlong version, mapapansin po ninyo, hindi pareho ang word na ginamit. Kaya kailangan alamin natin yung original meaning, hindi lamang yung original word, yung original meaning. Okay, so yung lexical semantics, yung word meaning. O yan yung nakasanayan nating vocabulary study. Kaya lang, ang atin pong vocabulary study, limited po yung meaning na binibigay po ng salita. But that was not the original meaning na galing po sa Greek word or sa Hebrew. Okay, so yung atin pong tinatawag na
dictionary, pwede nating gamitin in comparison doon sa pag-aaral natin ng pag-interpret ng Biblia. Bakit? Kasi yung hindi lahat ng kailangan natin o yung tinatawag na yung tunay na kahulugan ng original language na ginamit, hindi po niya hindi wala po ito sa English dictionary. Meron lamang yung halimbawa yung salitang word. So meron niyang meaning sa dictionary. Pero kapag tinignan po ninyo ang salitang word pagdating po sa original Greek language, halimbawa katulad ng example natin, ano ha? Okay. So yung love in John 21:15 to 17 ay dalawang Greek word, yung agapao, which is sacrificial love, yung agape, and phileo, brotherly affection. May tinanong po ako na bakit 3 beses tinanong ng Panginoon si Jesus, ng Panginoon si Pedro, nang mahal mo ba ako? Meron sumagot na, kasi pastor, 3 beses niyan tinatwa si Jesus eh. So ibig sabihin, gumaganti si Jesus kay Pedro. Dahil 3 beses siyang tinatwa, 3 beses din niyang tinanong. Okay, ito po yung sagot kung bakit. Nakababanggit ko lang po nito sa message ko last Sunday. Ang tanong ni Jesus, do you agapaw me? Ibig sabihin, the highest form of love. Ang sagot ni Pedro ay phileo you. Nung tinanong uli ni Jesus na mahal mo ba ako, so ganun uli yung tanong ng Panginoon, yung agapaw ang ginamit niya. Ang sagot na naman ni Pedro is phileo. What if, sabi kong ganyan, kung halimbawang sa ikatlong tanong ng Panginoon, hindi pa rin nakuha ni Pedro yung sagot, siguradong magiging 4. Buti na lang nakuha na ni Pedro, ibig sabihin, dun sa ikatlo. Nakuha po ninyo? Kaya ganun po ingat dapat tayo. Di ba nabanggit ko na po sa inyo kapag halimbawa meron kayong word study. Hindi ko may nakita kayong faith sa concordance, yun na talaga ito. Kaya pupunta pa rin tayo sa tinatawag na kukuhanin natin yung original Greek language at meaning nito kung pareho nga ba dun sa ginagamit o kailangan natin. So nakuha po ninyo? Hindi, katulad nga nung love, di ba? Okay, so maliwanag na po tayo dyan, di ba? Yan tinatawag na lexical. Kaya may tayo tinatawag na lexicon, di ba? So pag lexical, ibig sabihin word meaning. Okay? So next, Hebrew example ng peace, yung shalom. Sa malawak ang kahulugan ng salitang peace kapag ginamit natin ng salitang shalom. Yan ay wholeness, completeness, and well-being. Kapag sinabi ng Biblia ang peace, kadalasan yan po ay total flourishing. Yun nga po yung wholeness. Okay, it is not just the absence of conflict or trouble. Tama? Kasi pag sinabing kapayapaan, parang halimbawa, yung nangyayari po ngayon, nag-ceasefire ang di ba? Nag-ceasefire ang US saka Iraq. Ang Iran pala, sorry. So, payapa, di ba? But that was not the peace na ibig sabihin ng shalom. Ang shalom kasi na peace sa English, pwedeng mapunta sa atin ito, pwede natin itong maranasan o maramdaman kahit na nasa gitna tayo ng kaguluhan. Yan yung peace na ibig sabihin ng shalom. Tama? Hindi yung the absence of trouble or the absence of conflict. Sa ibang peace po yung ibig sabihin nun, kapayapaan. Outward po yun. Ito, inner. Okay? So, nasusundan po ninyo. Di ba sabi ng Panginoon, sa sanlibutan kayo ay daranas ng kaguluhan. Kaya tiwanan ko sa inyo ang aking kapayapaan. So yung kapayapaan na yun na iniwan ni Lord ay sa Hebrew language is shalom.
Meron siyang kasing hulugan sa Greek. Kaya lang hindi ang Hebrew language po ang tinitingnan natin, ano. Kaya kung iniwan sa atin ng Panginoon ng kanyang kapayapaan, kaya kahit anong nararanasan natin, pwedeng tayong magkaroon ng inner peace. Okay? Dahil kasi ang kapayapaan, ang peace na ito ay bunga ito ng kasama ito sa tinatawag na 9 virtue na tinatawag natin na fruit of the Holy Spirit, 'di ba? Ano yung unang tatlo? Love, peace, and joy. That was inner peace. Na kahit na mataas na yung, anyway, nag-roll back naman na yung diesel tsaka ano eh. Kaya nung nagtataasan na, nung tuloy-tuloy na tumataas ang diesel saka gasolina, parang wala nang kapayapaang shalom ang maging ang mga mananampalataya. Okay? Dahil kasi panglabas yung tinutukoy ko na yun. Ano? Kaya kahit na tumaas po yan, umabot pa yun, sabi nga nila, ang balita nga daw, abot na 200 eh. So sabi ko po doon sa kausap kong pastor nung minsan, sabi ko, Pastor, kahit na umabot pa ng 200 ng gasolina, the Lord shall provide. Ibig sabihin, kaya ko nasabi yun dahil meron akong inner peace, yung tinatawag na shalom. Lahat tayo meron nun dahil isa, di ba? Iiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. My peace I will give unto you. Kaya kahit may kaguluhan sa mundo, may kapayapaan tayo kay Kristo. At yun ay binigay niya sa atin. Okay, so contextual semantics. Alam na yung semantics at tandaan po ninyo, pag-aaral ng ibig sabihin ng kahulugan ng salita sa lengguwahe. Halimbawa, yung Greek word, yung meaning nito pagdating sa Greek. So, meaning depends on context. Pag sinabing contextual, pasok ang historical, literary, and cultural. Pag literary naman, madali namang identify yan eh. Di ba? Halimbawa, gospel. So, siyempre, anong klaseng literature ito? Yung genre yan, di ba? Katatapos lang natin. Natatandaan po ninyo last Tuesday, kung di po ako nagkakamali. So, halimbawa, yung faith. Sa Greek word, yan po ay pistis. Okay? So sa aklat po ng Romans, ang gamit ng faith is for justification. Tayo ay napawalang sala dahil sa ating pananampalataya kay Jesus. So pagdating po sa aklat ni Santiago, so ang pananampalataya ay dapat ipakita sa pamamagitan ng gawa. So dito sa gamit sa Romans, so hindi natin kinakailangang ng gawa. Okay? Dahil kasi nga, by God's grace, tayo ay binigyan ng kaligtasan. Paano natin makakonsummate o paano natin makukuha ang kaligtasan? By faith. So nung nanampalataya tayo, napawalang sala tayo. Kahit wala tayong ginawa, pabor ng Diyos ang kaligtasan. Maging ang justification. Okay, yung pagpapawalang sala. So, pero tayo mananampalataya na dapat ipakita natin ito sa mabuting gawa. Ayun po sa Ephesians 2 verse 8. So, same word, different emphasis. So, nakuha po natin. Okay. So, klaro na po tayo dyan. Ano? Example po natin sa Genesis, yung salitang day. Yom, sa ano po yan? Sa Hebrew. Okay, yom sa Hebrew. So, pwedeng ang ibig sabihin niya ni yung tinatawag na 24-hour day, yung one cycle ng isang araw. Okay, so pwedeng ang gamit po niya, ang ibig sabihin niya ay long period, mahabang panahon. Yung salitang day, ano ho? Kaya kung magre-relay lang tayo sa English translation ng day, at iisipin natin isang araw lang ito, so paano kung yung long period ang tinutukoy niya na day? O kaya naman yung symbolic time. Okay?
Pag nag-aral po kayo ng Book of Daniel, kapag kayo po ay nag-enroll sa subject na ito, meron din ang tawag na mga symbolic time dito. Na kinakailangan, alam natin kung paano kinocompute yung panahon nila. Okay? Sa atin ang isang ang 1 week ay ilang araw? 7, di ba? Okay. Pag ginamit natin ng prophetic timeline o yung tinatawag ng symbolic time, alam ba ninyo na sa kanila, ang 1 week is equivalent to 7 years. Kaya kung di natin titignan ng original meaning ng language na ginamit, malilisya na tayo. So context determines meaning. Di ba may sinabi si Pedro na sa Panginoon ng 1,000 taon ay katumbas ng isang araw at isang araw ay katumbas ng 1,000 taon. Pero ang tanong, was it literal o gumamit lang si Pedro ng symbolic time? O yung tinatawag na timetable ng Diyos? Tandaan po ninyo, merong authorial intent. At ang Biblia ay punong-puno ng figurative language. And sometimes, meron tinatawag na mga symbolic language. Kaya kung di natin aaralin ang tunay na kahulugan ng language na ginamit, so ano na tayo doon, malili siya. Magkakamali na tayo. Kaya iba, naliligaw sila dahil kasi ang katwiran nila, hindi na kinakailangan pa yung context na yan. Basta kung ano yung nandyan, yun po yung ating sundin. Kasi salita ng Diyos yan eh. Tama po ba? Katulad nung pinagbawalan ni Pablo yung mga babaeng magturo at sabing ganyan ni Pablo, manahimik. So, dahil kasi salita daw ng Diyos yan, sundin natin yun. Pero inaral na ba natin? Inaral kaya nila kung ano ibig sabihin nito? At ito ba ay para sa lahat? Universal ba ito? O descriptive lang? Tama? Okay, nabanggit ko na po yun, di ba? Yung prescriptive saka descriptive. Na hindi lahat ng action na makikita natin sa Biblia is a command. Kaya aralin po natin. So, ganun kahalaga ang hermeneutics, lalong-lalo na yung pinag-aaralan natin ngayon. So ito lang po ang inyong at least ma-master kahit papano, matandaan o maunawaan. So hindi na po kayo mahirapan intindihin yung mga may encounter ninyong salita, okay, mga clause o yung mga phrases, lalong-lalo na mga sentences. O di ba, sentence ang gamit natin sa English, pero sa Biblia, ang tawag natin dito, text or verses. So nakita na po niyo yung pagkakaiba, di ba? So dito pa lang makikita na natin ang kahalagahan talaga na inaaral po natin yung semantics na ito. Okay? So nireview ko nga po ulit ito dahil kasi nakalimutan na matagal ko na siyang hindi na nare-review eh. So for a safety measure, kasi baka mamaya nagkakaroon na ako ng eisegesis na, sarili ko na. Pero salamat sa Panginoon, hindi pa naman. Okay. So nasa exegesis pa rin. Okay, nakuha po natin. So principles of semantics. Words have range of meanings. Sandali lang, parang kulang. Contextual semantics. Oo nga, parang kulang nga. Okay, anyway, i-ano ko na lang sa inyo. Ay, hindi, tama. Sorry. Nalilito na ako. Principles of semantics. Words have range of meanings. Ibig sabihin, madalas ko na nababanggit ito. Sa Hebrew saka sa Greek, meron isang salita na pwedeng iba-ibang ibig sabihin. Halimbawa, yung Greek word na logos. Alam natin yan is word, di ba? So, pwedeng ang ibig sabihin niya ni message or reason or discourse. Okay? So, kaya napakahalaga na dapat alam natin to. Hindi natin makikita sa English dictionary itong mga bagay na ito. Bakit? Kasi sa Greek language lang yun eh. Na yun ang meaning niya. Sa English kasi kung ano yung binigay, kung ano yung word, yun lang ang bibigay niyang meaning.
Wala nang iba. Unless meron din natawag na antonyms and synonyms. Pero pag sinabing antonyms, 'di ba yung opposite na nito. Ang synonyms yung kasing kahulugan. Kasing kahulugan lang but not the same. Tama? Hindi katulad po ng logos, okay? Meron siya pwedeng ang ibig nga niyang sabihin is word, 'di ba? Sa John 1:1, mamaya matatalakay po natin 'yon. In the beginning was the word and the word was God. Tama? Okay, so ang context nito, doon natin maintindihan yung talagang kahulugan ng sinasabi ng John 1:1. So, context determines specific, take note specific meaning, hindi broader meaning o hindi general meaning. Ang Biblia, ang ibig sabihin po ng bawat talata ay merong specific na kahulugan na ano, na para doon sa original na sinulatan. Sa atin, ang tinitingnan natin dito yung kanyang timeless truth. Sa kanila kung ano yung narinig nila, ganun nilang inintindi. Hindi natin pwedeng gamitin yon kasi iba ang pagkakaintindi nila, lalong-lalo na iba ang ano natin, ang language natin. Okay? Parang ito yan may nagtalo, yung pag-ibig sa pagmamahal, pareho lang daw. Okay? So dahil kasi merong gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, may isang Tagalog na gano'n ang salin. Yung isa naman, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, nagkaroon pa ng kaguluhan nung yung isang salin. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya hindi tayo dapat nagre-rely lamang sa translation. Kaya babalik at babalik tayo sa Greek language. Sabi ko, hindi po sila pareho, pero related po sila. Ang pag-ibig, yun mismo yung cause nung pagmamahal. Yung pagmamahal, yun po yung action ng umiibig. The same thing with pagsinta. Pagsinta kasi malalim na Tagalog ng pagmamahal. So nakuha po natin. Okay. Ba? Pero pag kaya na sinalin po ninyo sa English, love lang ibig sabihin yan. O ano ba, meron ba kayong nakita English ng pagsinta? Okay, meron din ba kayong nakita English ng pagmamahal? Huwag po niyo sabihin care. Ang care kasi pagkalinga o pag-iingat. Tama ba? Okay, so iwasan po natin yung tinatawag na word study fallacy. Pag sinabing fallacy, yung mali. Meron kasing mga naniniwala na kapag alam mo yung etymology, yung ugat o yung pinagmulan ng salita, hindi na may iwasan na ipapaliwanag nito ang biblical message. Hindi po. Mali po yun. Okay, dahil nga po kasi sa pagdating sa English dictionary, wala doon yung kung ano yung ibig sabihin ng Greek word o Hebrew word. Tingnan po, subukan po ninyo mamaya o kung meron po kayong kung dalawa po yung gamit o kung naka-laptop kayo, may cellphone kayo, tingnan po ninyo yung yung meaning ng peace. Hindi po ninyo makikita yung unless na lang kung in-update ni Miriam o kaya ng Webster. Minsan kasi pag nag-update sila pag may nakita silang wala ron sa binigay nila, dinadagdag nila 'yon. Okay? So pero pwede natin gamitin 'yan for reference kung pareho. Ngayon kung di pareho, o kaya naman kung nahihirapan kayong itagalogin, tignan ninyo yung meaning sa dictionary. Ako ganun po yung ginagawa ko pag nahihirapan akong tagalogin. Ang ginagawa, tinitingnan ko na lang yung meaning nito sa dictionary. Minsan kasi meron salita na wala namang eksaktong translation sa Tagalog. Sanay kasi tayo sa word for word Kaya yun yung iwasan natin. Pag word for word po natin ang translation, ang salin sa Tagalog ng Bibliang English, so mahirapan po tayo kasi may iba na yung kanyang
syntax o yung yung kanyang grammatical construction. Okay. Semantics yung kanina, di ba? So ngayon po yung syntax na tinatawag. Hindi po yan yung tax ng kasalanan, ha? Syntax. Yan naman ay pag-aaral kung paano ang salita ay inayos na merong kahulugan sa sentence. So dito naman yung grammar na ito, yung titingnan natin, ano? Okay, so hindi ganoon ka-develop pa, hindi kaya kasi nga hindi pa natin nakita yung original na manuscript eh. Mga translation na lang yung ating ginagamit, ano? So makikita na lang natin yung original manuscript kapag natutunan na natin talaga ang Hebrew at ang Greek language, yung lalo na yung paggawa ng sentence. Okay? Na hindi po katulad ng sentence na natin sa English. Sa kanila merong sentence na ito pero sa atin clause pa lang ito. O kaya yung parirala pa lang ito. Hindi pa siya buong sentence. Okay? So elements ng syntax, yung word order, yung ayos. Sa mga Grego, flexible ang mga salita pero yung placement gives emphasis. Kung saan nakalagay ito ang magdidetermine ng kanyang kahulugan. Yung sinabi ko po sa inyo kanina, in the beginning was the word. Greek places emphasis on word. Okay? Sa Matthew 16:18, ang nakita kong emphasis dito, hindi yung church. Diba sabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church. Okay? So, ang Greek word ng tinatawag na church ay yung ecclesia, the called out ones. Pero kung kukuhanin natin yung verse na ito, okay, so ang emphasis nito, not on the word church. Ayon sa aking pagkakaintindi, doon sa I and my. I will build. Kaya yung mga church na nagsasabi na sila ang totoo, sino ang nag-build nito? Dahil si Lord na nag-build ng kanyang church, natural sa kanya yung kaya my church. Itatatag ko ang aking mga tinawag. Kaso merong isang reliyon na yung church, yung building. So mali na. Tama? So ko po ninyo. So nasusunod po natin, ano mga kapatid? So ang gamit ng word dyan, kaya sabi nila ay panukala. Kaya si Jesus hindi daw Diyos. Panukala lang. Yung meaning ng word na Greek na sinabi. Pero di ba yung context nito para makuha natin doon sa atang salita ay ano, and the word became flesh. Tama? Kaya kung di mo titignan yung tinatawag na grammatical, yung context nito, yung whole context nito, so tama nga na si Kristo ay ano lang, panukala. Kung magre-rely lang tayo sa John 1:1. Pero kahit sa John 1:1 tayo mag-rely, nagpapatunay na si Kristo ay Diyos. Kasi pag binuo natin yan, and the Word was God, the Word was with God, and the Word was God. Kunin ninyo yung grammatical construction. Yan yung syntax eh. Pag-aralan niyo yung sentence, sino yung kasama ng Diyos sa simula? Yung panukala? Hindi. Yung word. Yung word na Diyos. Sa John 1:14, tama ba? Sa John 1:14 na ang salitang ito ay nagkatawang tao. So naka po natin. Kaya kung doon lang tayo kahit na doon lang sa John 1:1, makikita na natin ang ibig sabihin na si Jesus po ay Diyos. Na bago pa man ang creation, nandun na si Jesus. So nakaupo ninyo. Sa Genesis
na and yung tinatawag na in the beginning God created. Yung mga sumunod na talata, and God said, ibig sabihin na na-create ang Diyos, na-create ang langit at ang lupa at ang lahat nung 6 days dahil nagsalita ang Ama. Yung sinalita ng Ama, si Christ, pag inaral natin ng mas malalim pa. O, di ba? Kasi nga si Christ yung word eh. You send your word and you heal my disease. So nakuha po natin. Pero medyo malalim na ano na po yun. Na theology pagdating po doon. Kasi nga, di ba, everything was created through Him and for Him. Pero sabi ng Biblia, God created the heavens and earth, di ba? So, kaya kapag tinignan natin sa New Testament, si Christ yung nag-create. Kasi siya yung salita na sinalita eh. So, nasusundan po natin. Okay, so grammatical relationships, ito na yung grammar niya. For by grace you have been saved through faith. Dito na papasok yung mga tenses, bagamat mamaya pa natin mabibigyan ng pansin. By grace, yung cause, yung pinagmulan o yung dahilan. Through faith, ano yung tinatawag na naging resulta nung cause? Yung saved. Take note past tense siya, di ba? For by grace you have been saved through faith. Okay? So theology depends on syntax o yung kanyang grammatical relationships. So nakuha po natin. So bakit tayo naligtas? Kasi sa biyaya ng Diyos. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. So tingnan po ninyo yung ano niya, di ba? So minsan lang tayo maliligtas. Sabihin yung ating kaligtasan. Nung tinanggap natin si Jesus, so ligtas na tayo. Positionally. Okay? Ligtas na tayo. Kaya positionally, we are justified through faith in Christ. Kasi nanampalataya tayo, kaya pinawalan sala tayo. Kasi yung pagkamatay ni Jesus sa krus, kapatawaran yun. Kaya kung di tatanggapin ng tao si Jesus, yung kapatawaran din nila matatanggap. Matatanggap yung true faith. Kaya mapapawalang sala ang tao kapag tinanggap si Jesus sa kanyang puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. So, he has been saved. Ito na yung verses of verb tenses, Greek focus. The Greek verb shows aspect, yung kind of action. Sa English, di ba, meron tayong tinatawag na kahit na isang word lang siya, pwede siyang sabihin, basta nagbibigay siya ng action. Halimbawa, yung run. Di ba? It describes an action. Tumakbo. Walk. Kaya lamang hindi pwede yun sa sa Bible translation. Ephesians 2:8, you have been saved. So tignan po ninyo, sesos menoi. Yun ang ibig sabihin ng you have been saved. Pero sa atin, one word lang yan, di ba? Okay? You have been saved. Sesos menoi. Ang pangit ng Greek word pala, no? So perfect tense, past action, saved. Ongoing result, meaning salvation happened, nangyari na ang kaligtasan, pero yung kanyang result at epekto, nagpapatuloy pa po ito. Kaya yung Ephesians 2:8, you have been saved through faith. Diyan yung sinabi ni Pablo na dapat ipakita sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya bago pa man. Kaya dapat dahil tayo iligtas na,
ipakita natin sa mabuting gawa. Okay? Sa iba, pag gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka. Sa atin, hindi. Dapat makita sa atin ang mabubuting gawa dahil kasi yun ay bunga o resulta ng pagkaligtas sa atin ng Diyos. Okay? Sa maliwanag, ano? Tayo dapat gumawa ng mabuti para maipakita natin na tayo ay ligtas. Hindi para maligtas kaya gagawa ng mabuti. Kaya yung cause and effect, di ba? So, okay? So, meron din yan sa ano dahil kasi as literature develops. Anyway, sa atin na lang po naman kasi nagkaroon ng development ng ano. Pero sa original hindi pa po ganoon ka-develop ang kanilang literature. Kaya meron tayong tinatawag na technicality doon sa Book of Joshua, di ba? Nung hinahabol nila yung kanilang mga kaaway, kapag ka gumabi na, hindi na nila ito mahuhuli dahil kasi madilim na madilim. Anong sabi ni ni Joshua? Ano sinabi ni Josue? Pinahinto niya yung yung araw, di ba? At hindi nga gumabi. Ang tanong, Sir Arlan, ano ba ang pagdating natin sa science? Di ba naka-steady lang ang araw? Yung 9 planets nagro-rotate tsaka nag-i-evolve. Tama? Okay. Pero bakit hindi gumabi? Nakuha po natin, ang tinignan ng Diyos doon yung faith, hindi yung sinabi niya. Yung faith niya na kapag ka hindi gumabi, mahuhuli niya yung kaaway. Nakuha po ninyo. Pero sa panahon natin ngayon, technical yun. Bakit? Kasi ang araw, hindi gumagalaw. Center of solar system siya, di ba? Umiikot po yung Earth sa kanyang tinatawag na orbit. Tama ba? Orbit ba? And at the same time, nagro-rotate tsaka nag-i-evolve siyang ganun. Kaya kapag umikot na ang mundo, okay, yung araw ay nasa gawinan ng Amerika, gabi na sa atin. So nakapo ninyo, kaya napakahalaga ng sentence, ng tenses. Pero pagdating dito, hindi mali iyon. Kasi ang tinignan na nandiyan yung faith. Hindi pa ganun ka-develop ang kanilang literature. Okay, pero kung titignan po natin yung kanilang construction, kasi yun ang titignan natin yan eh. Okay? So, salamat po at tama pa pala yung aking natutunan sa science. So, Hebrew parallelism. So, Psalm 19 verse 1, the heaven declares the glory of God. Yung sumunod niya is the skies proclaim the works of His hands. So, parallelism siya. Hindi siya nag-contradict. Pero ang Hebrew parallelism, gumagamit sila ng antithetical, ibig sabihin contrast. Pero example po natin hindi. Okay, yung parallel na isa yung opposite siya. Okay? So, halimbawa, ang matalinong tao ay patuloy na nagsasaliksik at nag-aaral. Ang mangmang na tao, kontento na siya sa kanyang nalalaman. Opposite siya, di ba? Pero ito hindi. Okay, so repetition reinforces meaning or meron siyang emphasis added. Halimbawa, another example, we are created according to the image and likeness of God. Walang added meaning yung isang word. It gives emphasis kung paano tayo kinreate ng Diyos according to His image and likeness.
Clauses and modifiers. Those who believe in Him will not perish. Yung clause defines who receives the promise. Saan ito? Those who believe in Him will not perish. Di ba sa John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kung kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak upang kung sino man ang manampalataya sa Kanya, hindi mapapahamak bagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Saan po natin? Okay. So, importance of syntax, kahalagahan niya. It determines emphasis. Okay, so para hindi na lang po tayo mahirapan, yung semantics, yung kahulugan ng salita. Yung syntax, yung kung papaanong finorm at paano nagkaroon ng relasyon ang mga salita doon sa sentence o grammatical construction. Pinakasimple. Clarifies relationships. Ibig sabihin, yung kaugnayan ng salita. Sa isang sentence, may mga salita na dapat alam natin kung anong kaugnayan po nito and protects doctrine. Bigyan ko kayo sa ng isang halimbawa dito sa clause modifier. Okay? So, sayang hindi ko naisulat eh. Let us eat, grandma. Okay? Paano nyo naintindihan? Tinatawag niya yung lola niya para kumain. Tanggalin natin yung comma doon sa let us eat, grandma. Basahin niya ng diretsong walang comma yung let us eat, grandma. Ano ang labas? Kakainin nila yung kanyang lola. Okay. That is the importance ng syntax. Dapat alam mo kung saan nakalagay yung comma, yung period. Kasi meron tayong merong mga pagkakataon na yung last verse nung isang chapter, yun yung first verse ng sumunod na chapter. Kung di ako pa nagkakamali, sa John. Okay? So, sa original manuscript, hindi po mali yun. Dahil kayo ba naman na mag-translate ng ganung karaming hindi pa po pwedeng hindi kayo magkamali ng arrangement lang naman yon. Pero yung kahulugan po noon, walang epekto. Kaya yung pagdating dun sa tinatawag na hindi ko yung sa Korinto na dapat ang mga babae ay manahimik sa loob ng iglesia. So, tingnan niyo yung syntax nito. Okay? Kasi meron tayong comma, colon, semicolon, at merong ibig sabihin ito at kung kailan ito dapat ginagamit. Kaya lamang sa original manuscript, wala pong ganito. Dire-diretso po siya, wala siyang book, wala siyang chapter. And I don't know kung merong comma, saka merong mga semicolon at colon, Okay, so most probably, sabi ng maraming Bible scholars, nung kinopya na lamang ito, doon na lamang ito nilagyan ng chapter, ng verse, and then ng period at ng comma. So, hindi natin alam dahil kasi hindi nga natin nakita yung tinatawag na original manuscript. Pero ang importante, yung kanyang kapangyarihan at yung katotohanan na ito'y salita ng Diyos. Okay, dahil nga kasi hawak natin translation. Kaya nasa na yan ng modern literature. Na ginamit na ng Panginoon yung knowledge ng mga tao na nanggaling din naman sa Diyos yung knowledge para maging mas lalong maintindihan natin ang pagbabasa at pag-aaral ng kanyang salita with the help of the original language, sa pamagitan ng syntax at ng semantics. Sa integration and biblical interpretation, ibig sabihin magkasama. Itingnan natin yung Philippians 2 verse 12 to 13. Work out your salvation. Okay, hindi sinabing work out for your salvation. For it is God
who works in you. Tama? So work out your salvation with trembling pa nga kung itutuloy natin yan eh. For it is God who works in you. So, semantics niya, kuhanin natin yung work out. Hindi ito yung sa gym, ano ho? Okay, so yung workout na ito, ang ibig sabihin niya is bring to complete yung ating kaligtasan. Tama? I-workout natin ito. Ingatan natin, wag nating papabayaan hanggang sa pag sinabing completion, hanggang sa nandoon na tayo sa tinatawag na fullness ng ating maturity. Works, it is God's action. So ang syntax niya, it is a command at merong explanation. Asan ang command? Work out your salvation. So yung explanation, dahil kasi ang Diyos ang gumagawa sa atin. So human responsibility and divine sovereignty. Theological balance. We act because God's work. Kaya tama yung naging kasabihan natin na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi yung gumagawa tayo para kumilos ang Diyos. Wrong theology yun. Gumagawa tayo kasi kumikilos ang Diyos sa atin. Parang ganito yan eh. Ay, minsan tinanong ko po ito, bakit ka nananalangin? Kasi gusto mong kumilos ang Diyos sa buhay mo? O kaya ka nananalangin kasi kumikilos ang Diyos sa buhay mo? Anong kaibahan? So, simplihan natin. Nananalangin ka ba dahil kasi may kailangan ka sa Diyos? O kaya ka nananalangin kasi kailangan mo ang Diyos? Sama po ninyo, integration po yan ng syntax saka semantics. So, naku po natin. So, we have to make it balance. Kaya laging sinasabi yung tinatawag na sa message. Iba na, Lord, iligtas mo po yung aking pamilya. Si Lord pa rin. Namatay na nga siya sa krus eh. Binigyan na nga tayong kaligtasan eh. Si Lord pa rin ba? Tayo na may responsibilidad doon. Nasabihin natin sa mga kamag-anak natin na merong kaligtasan binigay si Jesus. Nakuha po natin. So we have to make it balance. Hindi lahat sa Diyos. Meron tayong bahagi. Meron ko sa prinsipyong natutunan nung ako'y nag-aaral sa BBC. Pagdating dito sa preaching, pray as if it all depends upon God. And work as if it all depends upon you. Manalangin ka na para bang ang lahat ay nakadepende sa Diyos. Gumawa ka na para bang ang lahat ay nakadepende sa iyo. Kung titignan po natin, parang bakit ganun? So, balanse po yun. Ibig sabihin, magpipray tayo dahil kasi may bahagi ang Diyos sa gagawin natin. Pero pagka tumugon na ang Panginoon, yung bahagi na natin ang gawin natin. Okay? So, meron pong reform theology na pagpapalain ka ng Diyos kahit hindi ka sumunod. Reform po yun. Pagpapalain ka ng Diyos kahit di ka sumunod. Maliwanag na mali, di ba? Sa Deuteronomy, ang susunod, ang mag-uobey, i-bless ng Lord, di ba? Yung magdi-disobey, i-curse. Paano kang bibigyan ng Diyos? Hindi ka naman sumusunod. Kaya sabihin natin mabiyaya ang Diyos, may bahagi pa rin tayo. Nung binigyan tayo ng kaligtasan, wala tayong ginawa. Okay? Yun ay binigay sa atin ng Diyos. By grace nga, di ba? Pero nung nanampalataya tayo, conditional na po ang mga bagay. Okay? Conditional na.
Susunod ka, pagpapalain ka ng Diyos. Pagka hindi ka sumunod, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Didisiplinahin ka pa ng Diyos. So that is not a balanced teaching na pwede kang, meron pa kang reform na hindi na kailangan ng tao ang kapatawaran, ang forgiveness. Hindi na kailangan ng tao mag-repent. Kasi nga binigyan na tayo ng Diyos ng ng kaligtasan eh. Binigyan na tayo ng forgiveness. Okay? So, yung forgiveness na yun, tatanggapin natin pag nag-repent tayo, pag nagsisi tayo ng ating ng kasalanan at tinalikuran natin ang kasalanan na to. Sayang naman ang pagkamatay ni Jesus sa krus kung hindi na tayo kailangan mag-repent. Dapat gumawa na lang, umisip na lang ang Diyos ng ibang paraan nang hindi na magsasakripisyo pa si Jesus. So, malilisya tayo sa ganitong maling katuruan kapag alam nating unawain, intindihin yung semantics at syntax na pinag-aralan po natin. Okay? So, dyan po tayo nagwawakas sa atin pong lesson sa gabing ito. Okay? So, ayaw lumipat ng aking Okay. Sige po. So, dadako na po tayo sa atin pong so, para hindi na kayo mahirapan ng ng memorize. Pagka semantics, yung yung kahulugan ng salita sa nung language. Pag sinabing syntax, yung grammatical construction, kasama na yung past tense, yung present tense, yung continuous, okay, yung tuloy-tuloy. Kasi po na yung hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang mga labi. Sa bawat salita, ibig sabihin continuous. Hindi sa bawat salita o sa bawat sinalita. Okay, so sige po, tingnan natin. Merong nag-message. Okay, so nag-excuse po si Aris. Baka merong tinawagan sa Ang kasunod po ni Aris, wala na po ito. Si Pastor Darwin. Hello po, Pastor. Hello. Bali, ano po, about po sa sa mga bawat binabasa po natin sa Bible, yung mga salita. Mahalagang tingnan po yung mga bawat salita na nababanggit. Sabi niyo nga po kanina yung about sa semantic na pag-aaral sa mga salita na nabanggit sa salita ng Panginoon. Tsaka yung syntax po, yung pagkaka-arrange po ng salita ng Panginoon para ma-interpret po yung salita po niya ng tama. At isa pa doon, nabanggit po kanina yung sa syntax, yung repetition of word. Kapag madalas inuulit yung salita ng Panginoon, like yung do not be discouraged, minsan doon po yun po yung meaning na nais pahatid noon ng Panginoon na huwag kang mag-aalala. Isa po yun sa Pastor. Tapos yung dapat malaman po natin kung yung salita ng Panginoon either command or prophetic. Yun po, Pastor. Salamat po. Okay. Si Kuya Jerome. Hello po. Good evening. Hindi yata marinig. Narinig po. Hello, Pastor. Hello, Pastor. Narinig po. Oo, yun. Yan, narinig na ngayon. Okay. Good evening po ulit. Yung pinag-aaralan po natin, yung role of language in biblical hermeneutics na
dahil yung Bible po ay pinulat ng mga tao, human language.